range damage. Kumbaga baka mahirapan kayo kung usapang pokes, lalong-lalo na ang magiging taga-damage lang dito ng AOE manggagaling mula kay Zeno. Plus, kung mababurst down agad dito si Gatsu, kasi oo, fighter yan, Rubyhan, pero definitely damage yan. Shoutout kay Lainey Ruby, isang content creator na malupit mag-Ruby. 'Di ba? Pero tingnan natin kung mapapagana kasi pwede namang natuto sila sa pagkakamali nila kahapon. Pero natuto na nga ba dahil papasok muna tayo sa match number 1. Game number 1 ng ating Thursday Madness. It's going to be Twisted Rising laban sa TNC Voltes. Walang Thursday throwback, Thursday Wala! madness. Madness! 4 na titles ang ating mga masasaksihan today. And katulad kahapon, babalik nga tayo dito sa Ruby. We have to talk about this kasi marami talaga yung medyo nagkakaroon ng doubts. Pero pag gumana naman kasi to guys, that's the thing. Kapag gumana at hindi sila na earlyhan, that's the thing for TNC Voltes. Mas maganda yung kanilang capability to go for surprise attacks kasi may diversion sila. Diversion hatak. Oo nga no, para pang sorpresa. And definitely, if magagawa nila yun, yung wombo combo ng skills na meron dito yung Voltes, napakaganda talaga. Imagine, sisimulan nga nung diversion, hatak, tapos may setup pa si Marks, tapos pwedeng mag-follow up si Deku, and free hit pa si Zeno and si Franz. So, maganda kung magle-layer ng maganda yung skills nila. Kasi para sa Twisted Rising, ang gusto naman nila dito, pick up at panggugulo, pero medyo malalim yata dito. Ang Twisted, hahabulin sila ng Voltes, pero alam ng dalawang to na wala pa naman tayong gagawin dyan at walang kailangan, mount muna. Ayaw na nang sila kinukurot-kurot dito na TNC Voltes. Pero going back no, kasi sugod mga kapatid or Godsu mga kapatid, ang isa sa key to victory dito na TNC Voltes. So if ever man na sila yung masunod kasi sa mga initiations, which is right now hindi nangyayari, pwedeng sila yung lumamang. Kaso nga, sabi ko, hindi nangyari kasi si Yusuke sobrang aggressive. Top lane, Allen ang medyo pinupuruhan. Pero sakto rin naman ngayon, yung nagiging rotation, ikot na Team si Voltes kasi in a few seconds or so, magre-respond na rin yung unang pagong. Parang hindi talaga sila lumaban for the first 2 minutes, pero si Silep, bigla si Carl, nakita si Zeno, so medyo madidelay ng konti dito ang Voltes kasi kinakailangan umuwi ni Zeno. Pero ganun din yung gagawin dito ng Twisted Rising. Hindi nila i-rush yung turtle because they know na nakaabang at nakaready lang din naman ang TNC Voltes. Meanwhile, for the junglers, focus sila on farming their jungle buffs. Minsan kasi pag masyado ka nang mamadali, dun ka nadadapa eh. Ngayon, wala masyadong madadapa. May diversion. Sinong sasama? It's going to be Zeno. Aabang may isang nasipa. Tapos mayroong revitalize lang at mukhang hindi enough yung damage output ng Twisted Rising dito para pabagsakin si Deku. Sabay! Retry lang na nanggaling kay Franz. Sabay layo lang din. Pagkakuha niya, rekta out, lamang ang TNC Voltes. Gods, mga kapatid, sabay out. Okay, very clear yung intent dito para sa TNC Voltes. And katulad nga na sinabi ko kanina for TNC Voltes, napipilit naman nila yung ganun. Na mga sticky situation, focus na tayo sa goal. They've learned their lesson na hindi naman na ideally na kailangan bumabad ng early. Kailangan mo lang mag-back in. Pero Yusuke, Medyo nagkamali yata ng sipa doon. Ang tanong, ina ba yung pag-first nila? Tatlo yung nahatak pero ready yung follow-up ni Carl. First blood secured by Twisted Rising at mukhang effective pa rin naman. Mission failed successfully. Yun nangyari sa Twisted. Mission failed kasi nakita nga natin para sa Twisted Rising, si Godsu talaga yung target nila. Pero naging successfully kasi nga si Franz naman yung nabigyan nila. So neutralize agad yung common ground nila kanina na nakita natin. Turtle for TNC Voltes, first blood ka naman. So if ever you're Franz, yun sana yung pwede mong iwasan. Pero nandun na kasi medyo napasubo na sa sitwasyon. So ngayon para sa Twisted Rising, babalikan din naman natin ngayon na hindi natin napapansin or hindi napapansin ng iba itong siguro. Pero ngayon napansin na yata nila nakita sa mid lane. Ang daming nakabang dun sa mid lane. Saan pupunta dito? Voltes. Mukhang wala pa muna. Medyo pinag-check lang muna nila ng brush area dito, yung diversion play. Okay. And para sa Twisted Rising, maganda rin yung ginagawa nila na nagsama-sama sila dito. At the same time, hindi totally nagdidikit. Kasi kanina, yung nangyari dun sa pagkakataon na nakahatak ng maganda si Gatsu, hindi niya na-control or wala naman dun sa time na yon itong si Carl. So si Carl, siya yung kumbaga nagsilbing taga-respo para dito sa Twisted Rising. And with Carl's response, mas nanalo pa nga ang Twisted Rising. And yan si Voltes,
ay kailangan pa rin nila maging maingat. Mamaya pa kasi yung Volt in, hindi naman sa paglabas ng anime na yun, nag-Volt in agad ang Voltes. Di ba wala namang ganun? May oras muna. May oras pa yun, may mga tricks pa yun, may camera works pa yun ng konti, umiikot-ikot pa yun sa bawat miyembro. Kakanta Ngayon, pa nga eh. kompleto na yung 5 na nandito. Si Godsuna, Mataan ni Allen, members of Twisted Oo. Rising naghahanap ng target pero mukha sila yata yung napupurwan. Nasaraduhan si Allen. Sabay figure out na lang din mula kay Daiso. At ngayon, labang ang TNC Voltes. Pinababa Sa may pa. bandang ibaba, hinatid si Kuya Carl para lang din sana try depensahan yung kanilang tore. Pero ano ang call ng Twisted Rising? Pwedeng kunin itong turtle pero natatakot pa rin sila kasi at taas talaga ng crowd control na meron dito ang TNC. Actually, pwede nga i-go to ng Twisted Rising kasi nakita na ni Kuro sa baba si Franz di ba? So, yun nga yung magiging call. Yusuke, tapangan mo lang. Promise. Gumano na si Kara. Sige, sabi mo yan na. Nag-promise ka na ha? Promise ka na. Legit. Legit. Sipa at mukhang legit kaya nilang i-burst down kung kanina mananakaw mo hindi mo na magagawa Oy, ulit umabot! yan. Aabutan sila dito pero nakaka-free hit lang din naman si Zeno. Kaso lang harap na lang muna ang tina-target ng Twisted at pwedeng kunin pa nga itong orange buff. Hindi enough yung damage output ng TNC Voltes para mapalayo at matwist ang mga utak ng Twisted Rising. There's going to be a pick-off. Yung mga pakurot-kurot na ganyan dyan talaga lumalabang ang Twisted Rising. Kaso medyo mautak ang Voltes. At yun yung sinasabi nating wombo combo plays. Kumbaga sa Lomi, yun yung special overload na nakikita natin ngayon. And definitely, if magagawa nila ulit yun, sobrang ganda talaga ng layering ng skills nila. At kitang-kita natin kung paano nila pwedeng gawin ulit yun, sorpresahin ng Twisted. Pero yung Twisted naman, mukhang ano na din nagiging maingat na rin yung Oo. pestuhan ngayon. Nagulat sila eh. Nakakaumay para pag laging espesyal. Yung ihain sa atin pag Lomi dito for TNC Voltes. Di man sila taga Batangas pero sa ngayon ay maganda nga yung pinapakita rin nila na special moves, special overload, kumbaga. Pwede rin naman pares kasi ngayon magkapares talaga si Mark siya si Godsu. Yung dalawang tong very deadly pag nagsama kasi nakikita naman natin kung paano mamarkahan. Haharangan ka na nga ng pader, hahatakin ka pa. At kung tatama pa yung AOG ni Degu, saan ka pa gagalaw? Saan Wala ka pa na. tatawid? Pero ngayon, tatawid sila pababa. Pababa. Ganyan lang. Hinatid lang yung iba pero hindi sila nagsama-sama. Medyo ang TNC Voltes parang pati tayo tinitwist din talaga nila yung kaisipan natin ngayon. Sabi niya, maaga pa lang, mag-isip muna kayo. Kasi kami, be unpredictable. Oh, ganun na nga yung Never nangyayari. let them know your next move. At Ay, wait. ngayon, si Allen, nabigla. Tatry nilang i-burst down, grabe, pinagsasapak. Pero kapag kinailangan ng lakas, kailangan mo dyan sa grass. Ang kaso lang, walang damo. Kaya siya yung mamamatay sa ngayon at ang TNC Voltes na yung lalamang. Ang tanong, mag-engage pa ba sila? Mukhang hindi na kasi rekta turtle na si Kuya Diversion. Franz. Okay, diversion, dalawa. Grabe yung Tatlo araw. ang sasama. Ay, Lumabas yung nakita! paa! Lumabas yung paa! Bakit ganon? Sabay, hindi tumama yung ulti na kinopya ni Daiso. Wow! Ang ganda sana nung abang, ang kaso lang, pre, parang may nakita akong paa, may nakasilip pala. Pareho sila na may magandang idea doon. Kaso ang problema, minsan yung mga pinaplano na hindi natutupad. Na-excite kasi. Pero sa ngayon, ito yung matutupad na biglaan ng mga skirmishes nga ba? Pero sa ngayon, iwas muna sila. 3-3 ang ating kill score as of now. 8 minutes into the game, Curti. Pero masasabi natin na pantay pa rin yung mapa. Dahil nga pareho pa rin sila. Tingnan mong natatakot din sa isa't isa. Oo, kasi definitely they have the damage, especially for Kuro, na hindi talaga Nakinunggap. napigilan yung farm dito. And yun yung yun yung sinasabi nating downside if wala kang innate or natural marksman. Wala kang natural na damage dealer talaga or DPS. But Yeah. wait lang, ito yung pwede nilang gawin sa may bandang itaas. Magpahabol si Franz at si Yusuke yung pwedeng bigyan. Nandun ang kaso, Philip na yung dalawang kaso lang. Napakagaslaw din kasi talaga ng isang Joe. Ang bilisan, shoot mo, Jeet Kondo! Lahat ng pwede niyang ibigay, ginawa niya na. Jeet Kondo run na yun ngayon. Pero sa ngayon, para sa Twisted Rising, ramdam natin na naghahanap pa rin sila ng twist. And the way to twist the game is pag-isipin sila, nasa ba sila Kuro, nasa ba sila Carl. Tapos pag nakita nila, di ba, ganun yung mga balan na susurpresa sa'yo. Bakit nga ba ganun kasakit na, guys, meron ng Hunter Strike, naka-Sky Piercer na si Kuro, so yung mga next skills niya, idadagdag na sa kanyang stacks. Pero ngayon, medyo na-stack up na sila Mars. Bye! Kinaya AOG! Kinopya
Kuya sabay flicker out. Grabe naman si Kuya Daiso. Inasar niya lang yung Voltes doon. And yung TMR, Twisted Rising, nag-focus lang talaga on securing that Lord. At ngayon, ang bilis na mag-spawn. Pero may diversion doon sa may Pinigilan. likuran dito ni Kuya Carl. Nandito Ay. sa likod ang Twisted Rising. Ang kaso lang, nabigyan na agad si Franz at magkahabol. nagmamadali. 4 na miyembro dito. Ang Huli. habulin ay si Carl. Enough naman yung mismong oras para makuha nila yung buhay kapalit ng kanilang jungle para sa jungle. Ang kaso lang, Twisted Rising, nagpo-push lang, sigiin nyo na si Carl. Sabi sa'yo, Gatsu, mga kapatid eh. Conceal sabay harang dun kay Carl. Or rather, dito na nga din kay Franz. But so far, nakita natin kung paano nga ba natin makikita kung pumapantay po. 4-4 ang ating kill score. Sa matotal, pareho po silang nahihirapan. Pero ang hindi nahihirapan sa paghawak ng mapa is going to be Kuro with Twisted Rising. Kasi nga po, yung innate capability ng Marksman Gold Lane ay tila ba lamang na lamang po talaga when it comes to split pushing. At para sa TNC Voltes, pumapantay kayo on to pickups, pumapantay kayo sa mga nakukuha nyo mga kills, pero problema, hindi nyo na ipapantay yung minion wave kasi lamang na lamang yung Twisted Rising. Looking at our Realme in-game equipment as well, ang laki nung 9K. difference talaga dito. 9K to 6.9K pa lang dito kay Godsu. So, nagre-reflect din dito na heavily reliant pa tayo sa meta, pero nakarelay din kasi ito sa nagiging galaw as a team. At yung nagiging galaw as a team ng TNC Voltes ay tila ba hindi nila nakakapitalize yung overload na meron sila. Oo, kumbaga hindi nga nagsasama-sama at hindi natin nakikita yung effectiveness ng kanilang lineup. That is also because of Twisted Rising na talagang hindi din basta-basta nagsasama-sama. Kumbaga minamaximize dito ng Rising yung lineup nila na humanap ng pick-off. Pero ito, may diversion na naman. Mukhang 5 silang lilipat dito. Ang tanong, ilang laban ng Nakita kanilang si kalaban. Franz yan. Nagtatago sila dito. Pero tila ba walang pake ang Twisted Rising. Sige, magtago kayo dyan. Kukuhanan namin kayo ng tore harap-harapan. Pre, tama ba yung tinuro sa atin ng ating mapa? Oo, pre, dito ro, hindi yata yan. So, kailangan mo nang medyo i-reset ng konti dito ng TNC Voltes yung kanilang mapa. Ano ba yung roadmap natin dito? Oo nga. What is our objective? What is our goal? Let's go back to the drawing board, kumbaga. Maganda yung intention sa totoo lang eh. Gusto nilang humanap ng Totoo laban. naman, lahat naman may magandang intensyon. Pero paano nga ba napapatunayan? Ay! Malinis Ay! yung intensyon! Nag-flicker! Ang kaso lang hindi natuloy yung sipa. Sabay time sa place para lang makalayo. Ito na yung kinopyang AOG. Sabay AOG din pabalik nung kalaban. At si Ganso napipilitan lumayo. Ngayon, delikado ang buhay ng dalawang gupunan. But definitely, lamang ang TNC Voltes. Pero wait lang, hindi pa yata ganun ang tunay na laban. Kasi kailangan lumayo ni Franz. Labanan sa Lord, kulang ng isang Twisted at mukhang ang Voltes mukhang may gagawin pa nga. Mukhang susurpresahin pa si Carl at naipit, inatak. Ito na yung wombo combo play pero suyo pa rin yan. Makakatakas pa rin yan at ngayon tinatry siguro mag-free hit dun sa gilid. Ito na yung sinasabi natin na talagang advantage kang meron kang natural marksman. Free hit lang dun sa gilid. Nagmamalakardo dalisay sabay wind of nature kaya hindi tatamaan ng mga blades na magagaling kay Franz. What an outplay coming in mula kay Carl at Kuro. Pinakain ng kamoy, pinakain ng bala. Dito ni Kuro yung mga members ng TNC Voltes with that extended clash kasi nagsimula tayo sa may jungle ng TNC Voltes. Umabot pa tayo sa jungle ng Purple Box ng Twisted Rising. Is naging 6-6 kill score pero hindi pa rin pantay dito sa ating mga mata is going to be the map na kontrolado pa din Twisted Rising. There's going to be diversion push check lang dito for TNC Voltes. Pero nangyari din kasi doon, muli ang magiging dilema is si Kuro. Kuro ngayon na hindi nila mahuli, Kuro na hindi nila mapatay, at Kuro na well farm for Twisted Rising. TNC Voltes, ito yung pagkakataon na medyo kailangan na rin talaga nilang i-layer ng mabuti. Remember, may special sila, meron silang overload. Yup. Pero yung overload kasi na yan, one time, big time din. In a sense na kapag hindi nyo na meltdown yung target nyo, katulad nung nangyari kay Carl, pwede mag-backfire sa inyo at nag-backfire talaga ng gusto yon. Ang dami nilang binuhos tapos hindi naman sila naging successful. Ito na naman yung pagpasok. Ready yung flicker anytime dito ni Yusuke. Pero ang focus lang ng Twisted, kumuha ng turret dun sa gitna. Pwedeng yung ibaba nga yung isunod nila, kumuha lamang ng base turrets dito kasi nire-respeto pa rin yung damage output na meron ng TNC Voltes. Syempre, di ba pag overload,
may price to pay yan. So Tama. pag hindi nabayaran, hindi nag-pay off yung overload special nyo, lugi kayo. Kaya doon nalulugi yung TNC Ay, Voltes. Ngayon, ay. eto yung hindi lugi! AOG, para pigilan sana yung pagpasok ng Twisted pero ganun na lang talaga kasakit. Yung mga bala, flicker in Gatsu. mula kay Gatsu. Ready mag-follow up ang TNC Voltes pero ready din talaga si Kuro. Humarap na mismo sa lahat ng kalaban. Kitang-kita natin na hindi na natatakot dito. Yung Granger ni Kuro talagang dangerous na yung kanyang Granger. That guy is so dangerous talaga. May panginginig pa ng kamay yan ng konti. Naka-rose gold na rin ngayon siguro. So we could only imagine kapag nagkaroon na ulit ng attempt sa buhay niya, Grabe yung sobrang tapang. lakas ng taas ng survivability niya. Matapang siya in a sense dahil may purify pa po siya by the way guys. Dahil dyan ay sobrang nahihirapan yung TNC Voltes. Sino ba talaga? Ano ba talaga? Karong sa ngayon, ito yung gagawin mo nila. May diversion, nasa pixel brush sila habang si Franz sumanakaw na perform may nangyayari na. Ito yung gusto nila, masurpresa ang Twisted Rising at enough na yung damage output. Tatlo yung babagsak, inabutan pa si Kuro. Pero tila ba hindi pa rin kaya. 1v1 na Deku versus Kuro, pipiliin na lamang. Lumayo ni Deku kasi grabe na rin talaga yung mga bala dito na nagagaling sa baril ni Kuro. DNC Voltes really did a great job to surprise Twisted Rising. Nag-pay off yung crowd control surprise nila dito for Twisted Rising. And with that, unti-unti na sila makakabawi. Yung unique capability nga ni Godso na sinasabi natin na pag sa pag-push ay medyo nalulugi, kung lugi siya mag-isa, samahan na natin. Tama. That makes the dream work. Dream work hard and play like Navy Racing. They've got your back talaga. At ngayon para sa Twisted Rising, endless yung possibilities like Realme. So ngayon yung possibilities din talaga ay medyo yun yung nakakapagpatakot sa TNC Voltes. Sabi niya, uwi muna tayo pre, parang may nararamdaman ako di maganda. Oo, mahirap talaga for Twisted Rising, lalong-lalo na hindi rin sila ready and prepared dun sa in-all-in and parang it's everything like a bank, di ba? Sama mo na si Maya, Tama! di ba? At ngayon, ito na naman. Ayan na, all in. Oy, oy, oy! Naku, nakita! Kulang sila dito. May AOG na kinopya si Taizo pero si Yusuke nandun sa may managilid, inaputan, tinamaan. Bibigyan si Zeno dito at ngayon napatay nila. Yung kanina pa hindi mapatay-patay si Kuro ay mabibigyan at mukhang ito na talaga ang oras para mag-hold in. Dalawang inaatake, layering of skills. Ito na talaga yung special si Allen dito, nag-flicker out na rin at mukhang bumubuhay din si Yusuke pero ang tanong, ano ang gagawin ng Twisted kasi dalawa na lang ang natitira sa kanila. Kaya pa ba nilang dumepensa? Kaya pa naman, maganda yung ginawa doon ni Allen. Actually, nag-clear off siya doon ng linya. Kaso nga lang, may isang wave pa na makakaligtas. And that's going to be onto the top lane ng Twisted Rising. Sa Buhay 3 si for 1 Kuro. yung naging palitan. Buhay pa rin naman dito si Kuro for 3 seconds alone ay enough na yon para makahabol nga dumepensa. Pero for TNC Voltes, yung pagsugod nila ng sama-sama ng ganon, nabibigla ito sa Rising. Nagkaroon ng pagkalito-lito sa kung sino nga ba yung kailangan targetin. Pero para sa Twisted TNC Voltes, ang hindi sila na nito ay puruhan, tatakan at markahan itong siguro. Grabe nga talaga, parang dun yung target, no? And actually, Zeno did a great job. Sinasabi natin kanina, parang makakapos sa damage, pero hindi natin ine-expect na ganun na rin talaga yung damage na galing dito mula sa isang Luyi. Isang item na lamang yung kanyang kulang dito. And again, sobrang ganda lang talaga ng layering nga na meron dito ang TNC Voltes. Sinabi na natin kanina, parang Lomi, parang Pares, meron ng Chicharong Bulaklak, meron ng meron ng yung Pakikiam. meron ng pakikiam, meron pang ano yun? Siomay daw. May Yan. naririnig ako, bumubulong pa ng Marami. siomay. Yung chicharon bulaklak yun kaya special talaga. Diba? At ngayon, matunog din yung ginagawa nila sa mapa. Kasi kung titignan nyo, hindi man ito yung sa special na makunat na chicharon, pero yun kasi yung kunat na gusto naman nila sa Uy, kanilang uy, special. uy! Nag-diversion doon si March. Tinatry makahuli Si ng isa, pero si Mipa, lumabas ka dito. Hindi ka welcome sa base namin at mukhang depensa ang papairalin ng Twisted. Pero pwede pang mag-go ang TNC Voltes. May setup pa sila mula Diba? dito kay Gatsu. May setup pa sila Makunat, mula ha? doon kay Deku. Pero ang tanong, tutuloy ba? Mukhang sagot ay hindi na rin muna. Mukhang ito pa rin yung kanilang sagot. Tatry patayin si Allen, pero hindi muna sa ngayon. Ang gusto ko lang i-highlight ngayon ay si Gatsu, mga kapatid. 109 po siya. 109. So sabihin man natin na medyo nabago sa nakasanayan nating goal lane. Pero Ay! hindi mababago yung goal. Kasi kanina di ba tinatanong natin, ano ba yung roadmap? Oo nga. Ano yung roadmap? At
sa Golden Ruby, usually, ang i-expect mo, damage talaga, pure Oo. damage. Pero sa kanya, hindi. Kailangan siya mabuhay. Kailangan siya ng team niya. Kailangan siya para mag-set up. At ngayon, Tama. kailangan nilang maging maingat. 60 seconds bago mag-spawn yung Lord. Hinahanap nyo kasi yung tamang timpla. Ito yung timpla ng Ruby ni Gatsu. At ngayon, para sa TNC Voltes, yung kanilang kay tagal-tagal na tinitimpla kanina lamang, pinapatikim na nila sa Twisted Rising. At sa ngayon ay nakabawi na nga sila. Kung kanina lagi nating hina-highlight na hindi sila makapag-push, di nila mahamakan yung mapa, dahil nga sa kanilang pagsama-sama, is nagkaroon ng sobrang gandang espasyo kay France. Remember na nga, kahapon pa, yung gantong klase ng mga moves ni France, dyan yung nakapagpapanalo sa kanila sa longest game natin ngayong season 5. Ay, Na-push lang ng push ng top, at habang busy, syempre, sino bang itatalaga mo para mag-clear? It's going to be the jungle or si Kuro. diversion Pero na. ngayon, diversion play, lilikod sila, sandwich! Sino ang mahuhuli? Mukhang makikita, walang iba kundi si Carl. May AOG na kukopyahin pero hindi matutuloy yan. Kinakailangan lumayo, nakahuli pa ng dalawa si Deku dito at talaga nga namang sinisira ng Voltes yung composition ng kanilang kalaban. Tatlo na lamang ang matitira sa Twisted Rising at ginugulat talaga ng TNC Voltes dito. Talagang tinitwist nila ang pag-iisip ng Twisted Rising. Are you ready to twist the game? Kaya pala umingles ng ganon. Dito sila Gatsu, pero for TNC Voltes, mahilig sila sa extended na mga games. Worthy, pansinin mo, 21 minutes into the game. This is going to be the fourth Lord of the game. At ako, lagi ko sinasabi, pag fourth Lord Didelay pa sa nila. ngayon, isasabay nila sa next wave para pag-respawn, tama ba? Dinelay nila para dun Ayan. pa sa susunod Susunod na talaga. wave. Kasi nga, buhay na ulit yung ibang mga members dito na Twisted Rising. Actually, may gumawa nito sa MPL parang Okay. 2 weeks ago. Sila King Kong. Anong Sila ginawa? King Kong, na hindi nila pinapatay agad. May bilang kasi yan guys gusto nila sumabay sa next wave sa 11. Sa 11 seconds. Sa 11. Sa ngayon, is going to be very convenient yan para sa TNC Voltes kasi nga, ready na ulit if ever yung mga battle spells nila and as well as yung mga ultimates. And looking at their Realme in-game equipment, dito napapasok yung mga item swap or buy and sell na mas kilala ng karamihan. Naka-immortality na dito yung mga dalawang makunat, Deku and Godsu plus even Marks as well ay ready to rumble na muli. In a few seconds, may flicker na muli din si Godsu. So, titignan natin kung paano ba yung magiging ultimate defense ng Twisted Rising. Oo nga no, magiging kompleto dito yung resources ng TNC Voltes at baka ito na nga yung oras para mag-bolt in ang kaso lang nararamdaman pa rin nila yung damage na nagkagaling mula sa bala ni Kuro at ngayon mukhang hindi nila ma-maximize yung Lord. What a beautiful defense coming in from Twisted Rising. Pero anytime pwede tayo makita ng diversion, nag-group up na naman, nag-conceal pa nga, may flickers available na yung mga yan pero nire-respeto pa rin yung tanging possibility na makambak sila pero dahil lumayo, maghahanap sila Yusuke. Calibrating muna dito ang ating mga teams. 23 minutes into the game, present po si Joshi Cakes. Gusto yatang tapusin at talunin ng TNC Voltes Yung yung record record nila. nila kahapon. Minsan kalaban mo lang talaga sarili mo. Oo. Okay, sa ngayon, the golden of course is to eventually win. Kita natin ngayon yung bit of a struggle here for TNC Voltes to finish off the round. Kasi like we've mentioned, Twisted Rising most likely napanood ngayong ganong mga galaw. Kaya napapansin nyo guys, yung mga wave ng TNC Voltes hindi masyado umaapak sa pinakabase ng Twisted Rising kasi maagap din sila sa awareness nila dito sa mapa na si France kapag hindi mo nakikita sa mapa, either nagpa-farm or nagpo-push. Oo, So kumbaga, kailangan ganun din yung ginagawa natin. Nagtatago, naghahanap ng info or nagpo-push. naka-ready din sila no para if anytime mag-split push si France, pwede nilang patayin o pwede nilang bigyan. Mga favorite daw na pag-diversionan yung spot ni Allen na yan. Ayan nga so naka-ready na si Allen. May guardia civil na dito Eh, mula sa kawal na. Twisted Rising. Maaga natin nakikita yung mga bantay sarado moves here for Twisted Rising. Uy, At tama uy. naman yan, you have to prevent. Si Allen ang pwede nilang bigyan. Pero ang tanong, enough
yung oras at yung mismong Yusuke! sustainability. Nakasipa ng isa si Marks pero mukhang maka-cancel out lang din naman. Tatalon, medyo nagkakagulo na sa ngayon. At mukhang kakopyahin ni Taiso dun ang target sa likuran. Walang iba kundi si Seno pero kanya-kanya na sila. Unti-unti nang Puro namamatay malaya, dito. Yung mga miyembro ng bawat kukunan at si Katsu yung isusunod. May diversion pero pipiliin lamang munang lumayo pero naku. Nadamay pa. Diyos ko, nagulat siya. May naiwan. You left this, oh. Kaso nga lang, trap pala yun. At ngayon, Nabaliktad. susugod. Dalawa lang ang dedepensa dito, Qwerty. Enough ba yung damage ni Seno? Mukhang oo, enough naman yata para ma-push o mismong mapatay yung mga minions dito. At back to square one para dito sa laban. 25 minutes. 25 minutes into the game. Abangan nyo na lang yung behind the cast ni Qwerty. Para sa mga nanonood dyan. Hindi ko na nga alam sino bang ma-highlight dito eh. Lahat sila kasi kailangan i-highlight talaga. Dahil nakasalalay dito sa isang magandang play for both of them. Kapag umabot na tayo sa 60 plus, yung gold na accumulated for each sila din, oh. Pareho po silang sabihin na natin nakapag-item na nakasalalay nga sa Pindutan Gaming. Kahapon, Sa galaw na lang na-interview to nila Odin. Okay. Minsan bawal ka mag-panic, inhale, exhale, tapos ang nagiging goal daw talaga is nakadepende na lang sa kung sino yung makita sa mapa. At ngayon, nakikita natin sa mapa na very worried din talaga ang side na Twisted Rising na yung ganong galaw, di ba kanina, na-prevent nila kasi ina-expect nila na laging si Allen ang pupuruan kasi si Allen lang yung nakita ng TNC Voltes. Sa kapag flicker out si Allen, so medyo nakakapanghinayang man, pero yun yung advantage ng Twisted Rising. Pwede nilang sayangin yung one-time Uy, big time. uy! Pero, oy, may nakulong! Si Allen na naman yung tatry Tatay nilang eh. bigyan. Enough naman. Yung damage output nila ang kaso lang enough pa ba yung sustainability kasi ready nang mag-counterplay ang Twisted Rising. Carl securing a kill. At yun si Katsu ang susunod. Tinatry pa rin na sustain nandyan. Yung innovator ng galing mula kay Kuro. Sabay layo. Meron pa yung immortality kaya okay lang sa kanyang humarap sa kalaban. Magpapop yan. Nandito si Franz. Triple kill para sa kanya. At mukhang makakasecure pa ba ng Maniac? Mukhang hindi na nga. May Pero tapos sa yung Blitz Lord Eye! kailangan depensahan. Mukhang makakat lang din naman yung middles dito. Daiso Pinawi. versus Everybody! talagang Apat na! pinatay yung Lord. Ayaw silang pauwin! Yung Tumatapang na si Marks, pero yung Lord kakampi na Twisted Rising! At mukhang dito na talaga magtatapos kahit ano pang twist ang gawin. Twisted Rising lang ang mananatili sa itaas. Twisted